ang mga mahihirap na mamamayang Pilipino ang kanilang pinapahirapan. Gago ka ba, Redon? Ha? Pupunta ka halimbawa ng sa Pampanga o Zambales, maghahaptang ka lang? Ha? Hindi ka pwedeng maghaptang. Doon pa lang nga sa traffic, ubus na yung gasolina mo. Sa tagal ng biyahe, dahil traffic. Oh, kung pupunta ka halimbawa ng Zambales o Pampanga o Clark, halimbawa pupunta ka sa lugar na maghahaptang ka, katarantaduang malaki yan. Yang ginagawa niyong solusyon, pagpapahirap yan habang kayo nagpapasarap dahil kayo may mali-maleta. Habang ang mga mahirap na Pilipino, binibigyan nyo ng batas na pangsisiil ng karapatan at kalayaan. Sir, pero bakit sa tingin mo kaya parang ang init nitong dugo ni Congressman Ridon sa mga Duterte? Kita mo naman sa impeachment, siya din ang pinakamaingay. Ano ba sa tingin mo? Kasi nga tinanggal ni Duterte yan eh. 'Di ba? Under dati yan sa PUR na secretary, 'di ba? 'Di ba sa poverty ano yan eh. Doon siya naka-assign eh. Oh, travel ng travel, na-detect na monitor ni Pangulong Duterte. Di tinanggal, o di, ano ginagawa niya ngayon? Political revenge. Namumuliti ka. Kaya, matindi ang galit niya. Hindi yan pagmamalasakit. Yan ay isang political vendetta. Gumaganti. Dahil wala na sa pwesto ang mga Duterte. Sa palagay mo ba, kung nasa pwesto mga Duterte, gagawin nila yan? Hindi nila magagawa yan. Halimbawa, Pangulo si Pangulong Duterte, hindi nila magagawa yan. Kaya nila ginagawa ni Redon yan dahil nga nami-personal at namumulitika siya. Dahil siya ay isa sa tinanggal, siya ang more expensive na nagastos during the term of Duterte, President Duterte. Kaya tinanggal ni Pangulong Duterte yan dahil more expenses. Sobra-sobrang paggamit ng pondo ng bayan. Biruin mo na sa poverty department ka o ano ka, secretary, tapos gastos ka ng gastos, travel ka ng travel, habang yung mga mahihirap na nasasakupan o jurisdiction ng iyong departamento ay napapabayaan mo dahil yung pera na para sa mahihirap ay nagagamit mo lang para mag-spend ng iyong time sa ibang bansa. Ang daming travel yan, kaya tinanggal yan. Yes, sir. Pero sa tingin mo kaya, bakit kaya hindi tinuloy nito nila Congressman Ridon ang investigasyon sa Manila Bay? Kasi siya din ang nagsabi na iimbestigahan yung Manila Bay. Sa tingin mo, bakit hindi itinuloy? Wala namang grounds eh. Walang dahilan. Paano mo itutuloy? Itutuloy mo. Ang katotohanan na maglalantad. Di mapapahiya lang sila dahil ang Manila Bay, yung Dolomite Beach na yan, ay talagang nakatulong sa turismo. Malaking tulong po ang Dolomite Beach. Unang-una, napaganda, naging malinis ang Manila Bay, at nakahikayat ng mga turista. Maging tayong mga mamayang Pilipino, madalas nang pupunta dyan dahil nga maganda na ang lugar at mabango na. Kaya malaking tulong ito sa ekonomiya at malaking tulong ito sa mga residente ng Maynila. Kaya hindi niya itinuloy kasi nga walang magiging resulta eh. Dahil walang justification, wala silang masisilip dahil yung pondo ng pera para dyan sa Dolomite ay nagamit. Kaya wala, hindi nila tinuloy. At saka pag tinuloy nila, ang mga taong bayan ang magagalit sa kanila. Bakit? Wala namang dapat ireklamo eh. Sasabihin dahil baha, yung pagbaha, dati nang may baha, wala pang Dolomites, may baha na. Sumobra lang ang pagbaha ngayon dahil yun pala yung mga ghost project ng flood control, hindi napunta. Kaya ibiniblame sa Dolomite. Dahil sino ang may project? Pangulong Duterte. Kaya idinidikit sa mga Duterte para pasamain ang mga Duterte. Pero hindi yan pagmamalasakit. Yan ay pamumulitika lamang. Okay. Basta. Gusto pa din tayo. Bro, idugtong ko lang. Isa din si Congressman Chowa sa maingay ngayon sa impeachment ni BP Sara. 'Di ba naalala mo nung mga nakaraan, ang daming mga barangay hulsa diyan na pinag-iba ni Mayor Isko Moreno. Tapos ngayon, ang ingay niya sa impeachment ni BP Sara na dahil daw sa maling paggastos ng pera. Mensahe mo kay Congressman Chowa? Mensahe ko sa iyo, Congressman Chua, manahimik ka na lang. Kasi unang-una, wala kang masisili na anomalya sa Office of the Vice President. Ikaw ang merong malaking anomalya. Kaya para sa akin,
manahimik ka na lang dahil bumabalik lang sa'yo, nagbubumirang lang yung mga ginagawa mo sa'yo. Kaya, ang mensahe ko sa'yo, manahimik ka dahil walang dahilan para mag-ingay-ingay ka dyan sa impeachment na yan. Dahil kung tutusin, ikaw ang nagsayang ng pondo dahil yung mga pinroyekto mo dyan sa yung lugar ay winasak lang. Sayang ang pondo dahil winasak lang. Dahil violation naman talaga. Kaya, kung ako sa'yo, manahimik ka dahil baka bumaliktad ang panahon, ikaw ang ma-impeach. So yan, may question tayo dito, sir. Tungkol sa impeachment ni VP Inday, no? Kasi pinagpipilitan nilang buksan o pag-usilipin ang bank account ni VP Inday Sara Duterte. So ito may again sa Bill of Rights, Article 3, Section 1 ng ating batas. So ano pong magiging komento niyo po dyan? Ang komento ko dyan, sino may sabi niyan? Si Arnold Clavio. Si Arnold Clavio ang porsigido na pabuksan ang bank account. Arnold Clavio, alam mo ba ang ginagawa mo? Alam mo ba? Pwede kang makasuhan sa ginagawa mo dahil unang-una, paano mo nasabi na may malaking bank account o pera sa bangko si VP Sara Duterte? Bawal po yan. Paano mo nalaman yan? Paano mo nalaman yan? Dahil meron tayong tinatawag na bank secrecy law. Bawal po na buksan o silipin ang personal account ng bawat tao. Politiko ka man o hindi ka politiko. Especially kung politiko ka pa. Bawal na bawal po yan sa bank secrecy law. At yan po din ay labag sa Bill of Rights, Article 3, Section 1. Bawal na bawal din po yan. Dahil yan po ay confidential. Hindi dapat yan binubuksan o pinapakita dahil yan ay personal account mo. Kaya ikaw, Arnold Clavio, kung tutuusin, pwede kang makasuhan sa ginagawa mo na ipinapahayag mo na may malaking pera na nakalagay sa bangko ang aming vice presidente na personal account niya yun. Kung may pera silang malaki doon, wala ka nang pakialam doon. That is not your business. Pero yung ginawa mo ay malaking paglabag sa batas. Dahil inilalagay mo sa panganib ang buhay ng aming VP Sara Duterte. Dahil ikaw mismo nagpapahayag na bakit kami ay magulat sa laki ng halaga na nakadeposito sa bangko ni VP Sara Duterte. That is a threat. Mapanganib po yung ginagawa nyo. Kaya kayo, Arnold Clavio, kung wala kang alam sa batas, mag-aral ka muna ng batas. Dahil yan nga ay merong bank secrecy law at meron tayong tinatawag na Bill of Rights, Article 3. Magbasa ka ng batas. Bawal yan. Makakasuhan ka dyan. Pero, sir, yun din ang gusto or ginagawa ng mga congressman ngayon eh. Kaya nga isinabihan na nila yung bank records daw ni VP Sara. Bawal yan. Walang bangko na magbibigay ng record ng kliyente nila. Dahil meron niyang protocol din. Meron niyang agreement. Alam nyo ba na pag ikaw ay depositor, meron kang agreement, lalo na kung ang pera mo ay milyon-milyon. You must to protect your personal account. Bawal ihayag yan. Ngayon, kung ginagawa ng mga congressman yan, malisyoso po yan. Politika po yan. Kung ganun ang gusto nyong mangyari, lahat kayong mga politiko, buksan ng account for transparency. Hindi pwede si VP Sara Duterte lang ang bubuksan nyo ang account. Dahil mas marami kayong pera kung tutusin. Dahil mali-maleta na nga yung nadiskubre. Habang ang VP Presidente walang natanggap ni sobre ni envelope, walang tinanggap, kayo mali-maleta. Kaya kung tutuusin, bawal yung ginagawa nyo. Ngayon, one for all for one. Buksan ang mga account nyo, lahat kayo, for transparency and accountability. Mga gunggong. So yun nga talaga pinagpipilitan nila, no? Ito na lang, sir. Ano kaya yung kinatatakot nila? Bakit gusto nilang impeach ang ating Vice President Inday Sara Duterte? Kasi nga, natatakot sila dahil sila lahat halos ay magnanakaw. Okay? Ilan-ilan lang sa mga politiko natin ang hindi magnanakaw. Ilan lang yan.
Meron, lalo na yung mga new gen. Sila Congressman Respicio, Congressman Barsaga, Congressman Lebiste, yung mga yan, mga new gen, mga walang anomalya yan. Mga malinis ang record. At saka sila Senator Marcoleta, Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Bongo, yung mga yan, sila Senator mga ilan-ilan lang ang may mga tapat sa serbisyo o sa mga mamayang Pilipino. Outnumber sila. Outnumber. Ngayon, yung mga nag-i-impeach, nagpupus ng impeachment na hindi naman dapat ma-impeach si VP Sara Duterte, yan yung may mga kaugnayan doon sa mali-malitang nakawan. At sila ay natatakot na kapag si VP Sara Duterte, ay naging Pangulo, mananagot sila. Lahat silang mga magnanakaw. Kaya pilit nilang ini-impeach kahit hindi naman dapat ma-impeach. Kung tutuusin, sila ang dapat ma-impeach kasi sila, binanggit na sila ng 18 Marines. Binanggit na sila yung isa, si Sergeant, ano yan? Gutesa, Sergeant Gutesa, si Diskaya family, yung mag-asawa, sila na ang binabanggit mga congressman, senador. Di dapat sila ma-impeach, hindi si VP Sara Duterte. Bakit si VP Sara Duterte? Natatakot sila na maging Pangulo ito sa 2028, kaya kailangan demoralize na nila, wasakin na nila ang pagkatao at alisin nila sa pwesto. Dahil pag nagtagumpay sila doon, no chance for president. But the only hope of this country is Sara Duterte. Siya ang pag-asa ng bansang Pilipinas. At kung luloobin ng Diyos, magkaroon siya ng kapartner na magaling, matapang, si Chavit Singson pwede. Si Chavit Singson pwedeng maging vice ni VP Sara Duterte. Pag nag-team up yan, gaganda ang bansang Pilipinas. Kung sakali. Kaso po, di ba, ito, tinitira na sa impeachment, sinasabi niya lang korupto si VP Inday. Pero ang nangyayari, mas minamahal pa ng taong bayan ng ating Vice President. Correct. Mamahalin ng taong bayan kasi nga walang nakikitang anomalya. Tignan niyo yung GAA. Yung GAA, yung pamilya Duterte, walang insertion. Walang insertion. Bukod tangi ang mga Duterte, pag binerify mo yung GAA, walang insertion ang pamilya Duterte. Ibig sabihin, wala silang interest na mag-insert ng overfund sa mga proposal project nila kasi nga clear ang isip nila, nakatuon sila sa serbisyo na totoo. Yun.